Okay, so review na ulit tayo para sa civil service exam. So meron tayong 10 items na numerical ability. So bawat slide, i-post nyo po muna, try nyo sagutan sa loob lang ng 1 minute. Okay, let's start. Number 1, what is the value of 24 minus 8 divided by 4 times 6? So PEMDAS. I-apply lang natin ang rule, ang PEMDAS rule. Sabi sa PEMDAS rule, mauuna daw yung parenthesis. Next, exponent. Tapos, ito yung common mistake. Yung MD, ito ay left to right. Kaparehas din ng addition and subtraction. Left to right din yan. Okay? So, same order ang multiplication and division. Ganon din ang addition and subtraction. Left to right. Okay, so wala naman tayong parenthesis, wala ring exponent. So, MDAS lang ang gagamitin natin dito. So, meron tayong subtraction, division, and multiplication. So, unahin natin itong division and multiplication from left to right. Okay? So, therefore, ang una nating i-evaluate dito, itong division. Okay? So, common mistake, inuuna yung multiplication. So, same order po ang multiplication and division. So, unahin natin ang division dahil yun ang nauna, left to right. Okay? So, copy the rest. 24 minus 8 divided by 4, that is 2. Kopyahin lang natin itong times 6. Then, dalawa na lang yung operation natin, subtraction and multiplication. So, MDAS. So, unahin natin itong multiplication. So, just copy the 24 and the negative sign. 2 times 6, that is equal to 12. So, finally, subtract natin 24 minus 12, that is equal to 12. Letter C ang tamang sagot. Next number, tungkol sa probability. A box contains 4 red, 6 blue, and 10 green balls. What is the probability of drawing a blue ball? So, ang formula ng probability of an event equal siya sa number of the given event over the number of sample space. Sample space, yan yung total outcomes. Sa problem natin, ang total outcomes ay 4 red, 6 blue, and then 10 green. I-add lang natin lahat. Okay? So, yan yung sample space natin. I-add natin lahat. So, we have 4 plus 6 plus 10. Okay? Ang hinahanap natin, what is the probability of drawing a blue ball? Blue ball yung hinahanap natin. So, palitan lang natin ng letter ito. So, yung event natin, blue ball. So, gawin kong probability of blue. Ayan, number of blue balls over the number of sample space. So, ilan ang blue balls natin? Meron tayong 6. So, therefore, we have 6 over 4 plus 6 plus 10. So, add lang natin yung denominator. 4 plus 6 is 10 plus another 10. We have 20. And then, the numerator is 6. Wala pa sa choices kasi pwede nating i-lowest term. 6 and 20, pwedeng i-divide parehas sa 2. Pag dinivide natin parehas sa 2, ang final answer na natin, 6 divided by 2 is 3. 20 divided by 2 is 10. Therefore, letter B. Number 3, what is 5/6 of 540? So, direct multiplication lang ito. Kasi ang ibig sabihin ng of ay multiplication. So, what is 5/6 of 540? So, i-multiply lang natin. Okay? So, we have 5/6 times 540. Unahin natin lagi yung division pag ganitong fraction kasi pag minultiply natin yung una, laki ng number, lalaki agad. So, mas maganda, unahin natin yung division. Okay? So, division muna tayo. Divisible naman ito. 54 divided by 9. Divided by 6, eksaktong 9. Okay? So, 54 divided by 6, equal lang yan sa 9. May 0 dito, edi kopyahin lang natin. So, meron tayong 90. So, ngayon, madali nang i-mental, i-multiply na lang natin ito. Bali, wala na itong denominator, na-cancel na. 5 times 9, that is 45. Kopyahin lang natin itong 0. So, therefore, the answer is 450, letter C. Number 4, so motion problem. A train travels at 90 kilometers per hour. What is its speed in meter per second? So, hindi pala motion problem. Ito ay simpleng conversion lang. Pino-convert lang kasi a train travels at 90 kilometers per hour. What is its speed in meters per second? Convert lang natin. So, we have 90 kilometers per hour. Fraction ang gamitin natin. Kailangan ma-convert natin sa meters per second. Para ma-convert yan, i-multiply lang natin sa conversion. Ano ba yung conversion natin ng kilometer? 1 kilometer is equal to, kaya nga kilo. Ibig sabihin, 1,000. 1,000 meters. So, tapos second ang kailangan natin. So, ano yung conversion natin? 1 hour is equal to 60 minutes. Tapos ang
1 minute ay equal to 60 seconds. Okay? So ngayon, i-multiply natin isa-isa. Yung kilometer muna ang unahin natin. Kailangan yung kilometer i-convert natin sa 1,000. So ibig sabihin yan, i-multiply natin. Dito sa conversion, 1 kilometer equals 1,000 meters. Ang problema dito, minsan yung pagkakamali, yung paglalagay dito. Kung ay ka-cancel natin kilometer nasa numerator, kailangan nasa kilometer, yung kilometer nasa denominator para pag minultiply, maka-cancel yung numerator at denominator. So yung meters ang nasa numerator. Para ma-cancel na tong kilometers, matitira meters. So ano yung conversion? Isulat natin ang 1 kilometer, nasa ilalim yung 1 and then 1,000 dito sa taas. Okay? So ngayon, ang ika-cancel naman natin ngayon ay itong hour. Hour ang ika-cancel natin, so therefore dapat yung hour nasa taas. So meron tayong 1 hour 60 minutes, so minutes ang nasa baba. Okay? Tapos kailangan maging second siya, kaya cancel na natin tong hour. So yung conversion natin 1 hour 60 minutes. So 1 hour 60 minutes. And then kailangan ma-cancel pa tong minutes. So nasa ilalim yung minutes, kailangan yung minutes ay nasa taas para ma-cancel. And then seconds ang nasa baba. So anong conversion natin? 1 hour is 60 or 1 minute equals 60 seconds. So 1 minute dito, tanggalin natin yung S dito, 1 minute lang, and then we have 60 seconds. Ito yung may minutes sa denominator. Okay, then cancel natin yung minutes, matitira na lang seconds. Okay, so isulat natin isa-isa yung mga natira. Ang natira na lang na unit, ito meter. Ayun, meter sa numerator, seconds sa denominator. Then yung mga numbers, i-multiply lang natin. Lahat ng nasa numerator, i-multiply 90 and then 1,000. Yung mga 1, pwede hindi na isulat. 1, 1. Bali, wala na yan. Sa denominator, itong 1, bali, wala na yan. May dalawang 60 tayo. Okay, dalawang 60. So, ang units na lang natin dito ay meter per second. Okay, meter per second na yung unit. So, i-simplify na lang natin. Mag-cancellation tayo. Cancelin natin yung mga tigi-tigisang 0. Itong 90 tsaka 60 pares may tigisang 0. Cancel na natin yan. At may isa pang 0 dito, 1,000. Itong 60 may isa pang 0. So, i-cancel na rin natin yan. Tapos itong 9 at 6. 9 at 6, i-divide natin parehas sa 3. 9 divided by 3, we have 3. 6 divided by 3, we have 2. Okay? Tapos, itong 100, i-divide natin dito sa 2. 100 divided by 2, bali wala na itong 2, 1 na lang yan. 100 divided by 2, we have 50. So may natira pa tayong 3, 50, tsaka 6. So itong 6, pwede pang ma-divide dito sa 3. I-divide ulit natin dito sa 3. 3 divided by 3 is 1. Tapos 6 divided by 3, we have 2. So wala nang natira sa denominator, 2 na lang. Sa numerator, 1 at 50 na lang. So 1, bali wala na. 50 divided by 2, pwede pa. 50 divided by 2, that is equal to 25. So 25 na lang yung natira, meter per second. Letter C ang tamang sagot. Okay? Number 5. The sum of 4 consecutive integers is 94. What is the smallest integer? So isolve natin ito ng 2 ways. Unahin ko na yung shortcut. Kapag given ang sum of 4 consecutive integers, basta consecutive integers, given ang sum daw ay 94. Ang shortcut dito, yung given na sum na 94, i-divide lang natin kung ilan yung consecutive integers. Meron tayong 4 consecutive integers. So i-divide natin 94 divided by 4. Automatic. Ito yung magiging gitna. Gitna nung 4 consecutive integers. So ito yung shortcut. So hinahanap, what is the smallest integer? So i-divide lang natin. Decimal lang kakalabasan yan, pero yun yung gitna. 94 divided by 4. So 9 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. Subtract natin, we have 1. Bring down 4. 14 divided by 4 is 3. 3 times 4 is 12. Subtract natin, we have 2. Dagdag tayo ng isang 0 dito. Bring down natin, maging 20. May decimal tayo dito. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. 0 na. So therefore, yung gitnang number daw ay 23.5. Kung 23.5 yung gitna, so meron tayong 4 consecutive integers. So napapagitnaan yung 23.5 ng 23 tsaka 24. Ang hinahanap natin 4 consecutive integers. So ibig sabihin meron pa ditong 22 tsaka 25. So ano yung smallest integer? Ito yung 4 consecutive integers natin. 22 yung smallest. So therefore, letter C. So ayan yung shortcut. Basta given yung sum tsaka consecutive dapat. I-divide nyo lang automatic yung quotient, yun na yung gitnang number. Okay? So pag
Pag decimal yung kinalabasan, kunin natin yung dalawang number na nasa left and right nung decimal natin. Or another solution, pwede tayong gumamit ng isolve natin algebraically. So what is the smallest integer? Mag-let tayo ng x. Ito yung first integer. Siyempre, consecutive sila. Consecutive number. So yung susunod niyan, kung yung first ay x, ang second natin magiging x plus 1. Kasi nga sunod-sunod sila. Halimbawa, ito ay 9, susunod ay 10, susunod 11, susunod ay 12. Okay? So, para no i-express yun sa variable, edi x plus 1 yung susunod. Tapos yung susunod pa pangatlo ay x plus 2. Ito yung third. And then, ang fourth ay x plus 3. Ito yung fourth number. Ang hinahanap natin itong first. Okay? Find the value of x tayo. So tapos given, yung sum daw nila ay 94. 94 yung sum nila. Ibig sabihin, i-add natin itong apat na number, equal siya sa 94. Okay? So i-add muna natin ito. Apat na x, edi 4x yan. Tapos 1 plus 2 plus 3, we have positive 6. Tapos itong 4x plus 6 equals daw sa 94. Okay? So isolve na natin. Two-step equation lang ito. 4x plus 6 equals 94. Ilipat natin si 6 sa kabila. Subtract tayo ng 6 to both sides. Okay? So 0 na ito. 4x is equal to 94 minus 6. That is equal to 88. Then finally, divide both sides by 4. Madali nang i-mental ito. 1 na lang ito. X is equal to 8 divided by 4 is 2. 8 divided by 4 ay 2 ulit. So therefore, same answer. Kagaya nung technique natin kanina na shortcut, 22 pa rin. Okay? Number 6. Pipe A can fill a tank in 12 hours. Pipe B can fill the same tank in 18 hours. How long will it take if both pipes are open together? So work problem, meron akong shortcut dito sa work problem. Uunahin ko na yung shortcut. Tatlong solution ang ipapakita ko sa inyo. Ito yung pinakamadali. Unahin ko na. Yung karaniwan palang ginagamit dito kapag together, how long will it take if both pipes are open together? Ang formula ng together, product over sum. Pero itong gagamitin ko, ito yung mas shortcut pa dyan sa shortcut. Itong 12, ang gagawin ko dyan, i-divide ko sa 2. 12 divided by 2, 6. Okay? Bakit dinivide ko sa 2? Kasi pagpalagay natin yung pipe A at pipe B, kung parehas silang 12 hours, matatapos nila yan ng 6 hours kung parehas sila ng rate. Okay? Tapos, kung parehas naman silang 18 hours, divide natin sa 2. Kung parehas silang 18 hours ang rate, matatapos nila ng 9 hours. So, ibig sabihin, yung sagot natin dapat nasa pagitan ng 6 and 9. So, ibig sabihin, matatanggal na si letter A kasi pagitan hindi pwedeng maging sagot yung 6 at 9 mismo. So, tanggal na si 9, si 10, wala siya sa range ng 6 to 9. So, alin dito sa dalawang magiging sagot? Letter B or letter C? So, yun, napakasimple. Na-eliminate na agad yung mga choices natin. And tapos, kapag ginamit nyo itong technique na ito, ang magiging sagot dito, kunin nyo yung gitna ng 6 at 9. Ang gitna ng 6 at 9, 7.5. Yung magiging sagot dyan, mas mababa dapat sa 7.5. So sa choices, ang mas mababa sa 7.5. Malapit sa 7.5 na mababa doon, hindi pwedeng mas mataas. Letter B ang magiging sagot. Ayun, so itong letter C, 8, medyo mas mataas siya. Kaya cancel na rin yon. Letter B na lang yung magiging sagot dito. So ano yung ginawa natin? Napakasimple. Dinivide lang natin sa 2 itong dalawang given na numbers natin. Tapos kunin natin yung gitna nun. Gitna ng 6 at 9 ay 7.5. Ang sagot ay magiging mas mababa sa 7.5. Sa choices, 7.2 yung mas mababa sa 7.5. Kaya automatic ito na yung sagot. So isosolve din natin ito gamit ng ibang yung mismong formula para mapatunayan natin na 7.2 nga yung sagot. Okay? So kapag yung mga choices kanyang magkakalayo, magandang gamitin yung technique na yan. Shortcut pa yan sa shortcut pa. Kasi yung shortcut na ginagamit dito karaniwan sa together, ay product over sum. Okay? Product over sum, pag ginamit natin itong product over sum, i-multiply lang natin ito, 12 times 18 divided by yung sum nila, 12 plus 18. Okay? Unahin ko na itong sum, 12 plus 18, we have 30. 12 times 18, so multiply lang natin. Okay, 2 times 18, that is 36. 1 times 18, we have 18. So bring down 6. 3 plus 8, we have 1. 11, carry 1. So we have 216.
Okay? Divided by 30. So, divide lang natin manually. 216 divided by 30, we have 7. 7 times 30, that is 210. Subtract natin, we have 6. Add tayo ng isang 0. Ayan, lagay tayo ng decimal. Ba't may decimal ako dito? Yung decimal dun lang sa taas. Then, iti-treat natin as whole number. 60 divided by 30, that is 2. 2 times 30 is 60. Okay? So, therefore, eksakto yung sagot natin, 7.2. Doon sa technique na ginamit ko kanina, pag-estimate lang yon, hindi natin makukuha yung eksakto. Pero, ma-eliminate yung mga choices doon sa una kong pinakitang technique. Okay? So, ito naman, next naman natin, ito talaga yung formula para sa work problem. Ang formula talaga dyan ay 1 over A plus 1 over B equals 1 over T para sa together. Ang gagamitin ko na lang sa together, X. Pag T kasi baka mapagkamalan nating plus sign. Okay? So, X na lang yung gagamitin ko para sa together. Then, substitute natin. 12 at 18, isubstitute natin sa A at B. Ito yung formula na ginagamit para sa work problem na nagtulong, kaya addition yan. Nagtulong kasi sila. So, we have 1 over 12 plus 1 over 18 equals 1 over X. Papakita natin paano nangyari yung product over sum dito. Kasi kapag nag-add tayo ng fraction, di ba? Ginagamit natin yung butterfly. Butterfly yung ginagamit natin. Pag nag-butterfly tayo, lalabas dito yung sa numerator, 1 plus 18, we have 18 plus 12 times 1, we have 12 over 12 times 18. So, ito na yung product over sum. Ayun, nauna yung sum. Tapos, ito yung denominator, yung product. Kaso, itong kabila, 1 over x. Kaya kailangan nating isolve x. So, ang gagawin natin, babaligtarin natin. Yung 1 over x, gagawin nating x over 1. Or simply, x na lang yon. Tapos, babaligtarin natin itong sum over product. Magiging siyang product over sum. So, ayun. Doon pala nanggaling yung shortcut. So, tandaan, itong product over sum, nanggaling lang yan dito sa original na formula natin. Ayan na, product over sum. So, pag ginamit natin, in-apply natin itong LCD na to, ayan, pag nag-add tayo ng fraction, di ba, ayan, butterfly yung ginamit. So, same yung kakalabasan. Product over sum na nga siya. So, ang magiging sagot din natin ay letter B pa rin. Okay? Or, pwede naman tayong hindi mag-product over sum dyan kasi itong 1 over 12, ito another solution, 1 over 12 plus 1 over 18 equals 1 over x. Pwedeng hindi natin i-multiply ito, i-cross-multiply. Kasi, pag nag-LCD tayo, ito pa yung isang solution, pag nag-LCD tayo, ang LCD ng 12 at 18 ay 36. 18 plus 18, 36. Pwede nang hindi i-multiply yung 12 times 18, okay na sa 36. So therefore, i-multiply lang natin both sides by 36x. Okay? Distribute natin, 36 divided by 12, that is 3 times x times 1, so we have 3x. Plus 36 divided by 18, that is 2. 2 times x times 1, so we have 2x, is equal to, cancel natin yung x, matitira 1 times 36, 36. And then add natin ito, 5x is equal to 36. Pag dinivide natin ito both sides by 5, ang kakalabasan din yan, cancel na yung 5, x is equal to 36 divided by 5, same answer na 7.2. So hindi na natin ipapakita yung pagdi-divide. Eksakto yan. Kasi 35 times 7 ay 35. Tapos 5 times 0.21, kaya magiging 36 yan. Okay? Medyo humaba yung discussion dito sa number 6. Tatlo yung pinakita ko kasing solution. Okay, so number 7. What is the area of a triangle with sides 5 cm, 12 cm, and 13 cm? Ang formula ng area ng triangle ay equal sa 1/2 times base times height. Kailangan alam natin yung base times base at height. Pero itong given natin na 5, 12, and 13, right triangle po yan. Kailangan kabisado nyo yan. Right yung mga Pythagorean triples na yan. Pag dinrawing natin yan, pwedeng ganito yung maging drawing natin. Ito yung 5, yung height. Itong base natin, 12. Tapos yung hypotenuse natin, 13. Eksakto po yan. Mga Pythagorean triple. So dapat kabisado nyo yung Pythagorean triples. Karaniwan ay 3, 4, 5. 3, 4, 5 yung mga sides. Right triangle yan. Susunod ito nga. Susunod ito 5, 12, 13. Yan yung mga eksakto. Tapos ang susunod dyan 7. Yung 7, 24, 25 yung kapartner niyan. And then meron tayo dito
Ito, 5, 12, 13. Meron pa dito 8, 15, 17. So yan yung apat na mga eksaktong numbers na sides ng right triangle. Pythagorean triple yung tawag dyan. Para makasigurado tayo dito na right triangle ito, gamitin natin yung Pythagorean theorem, c squared is equal to a squared plus b squared. Ang hypotenuse natin dito, 13. So 13 squared, equal yan sa square nitong dalawa. So i-verify lang natin kung magtutugma. Okay? Pag minultiply natin ng 13 sa sarili niya, 13 times 13, 169 yan. Ang 5 square naman, 5 times 5, 25 yan. Plus 12 times 12, 144. Kapag inad natin, 25 plus 144, equal siya sa 169. So therefore, itong triangle na may sides na 5, 12, 13, yan ay right triangle. Right triangle siya. So kung right triangle, itong triangle natin, so therefore, ang base natin tsaka height ay 5 at 12. Pwedeng magkabaligtad kapag yung drawing nyo ng triangle ay pag ganito. Ito yung magiging 13, ito yung 12, ito yung 5. So ganun pa rin. Yung base and height natin, nabaligtad lang, 12 and 5 pa rin. So isubstitute na natin sa formula, area is equal to 1/2 base times height. So 5 times 12 or 12 times 5, same lang naman yan. Evaluate natin, unahin natin yung 1/2 of 12. 1/2 of 12, that is 6. Tapos i-multiply natin ito. 6 times 5, 30. So therefore, the answer is letter B. Okay, so bago natin gamitin yung formula, kailangan alam natin na right triangle. Kasi kung hindi right triangle yan, mahirap kuhanin yung height. Okay? Number 8, the ratio of A is to B is to C is 3 is to 4 is to 7. If their total is 210, what is the value of C? So, isolve natin ang dalawang way ito kapag given yung total. Partitive proportion ang tawag dito. Ang ratio daw ng A is to B is to C ay 3 to 4 is to 4 is to 7. So, ibig sabihin, ito yung A, yung 3, B yung 4, C yung 7. Tinatanong, what is the value of C? So, kapag given yung total, i-shortcut na natin yung total na 210, i-divide lang natin sa sum nitong tatlo. Sum niyang tatlo, we have 3 plus 4 plus 7. So therefore, we have 210 divided by 3 plus 7 is 10 plus 4, we have 14. I-divide lang natin yan. So ano magiging sagot dito? 210 divided by 14, manual natin. 21 divided by 14 is 1. 1 times 14. Subtract, we have 7. Bring down 0. 70 divided by 14, eksaktong 5. 5 times 14 is 70. Okay? So therefore, we have 15. Tapos, C yung hinahanap natin. Yung C ay itong 7. So, i-multiply lang natin. 7 times 15. Pag minultiply natin manually, 7 times 5 is 35. 7 times 1 is 7 plus 3, we have 10. The answer is letter D, 105. So, ayan yung shortcut. Kung ano yung given na total, i-divide lang natin sa sum nila. Tapos, kung ano yung quotient, i-multiply lang natin kung ano yung hinahanap natin. C yung hinahanap natin, kaya sa 7 i-multiply. So, ito naman yung talagang solution niyan, gagawa natin ng equation. Dahil nga pag sinabing ratio, ibig sabihin, nakamultiply ang 3, 4, and 7 sa same number. Gawin natin yung number na hindi natin alam, gawin nating n. Tapos i-total natin. So magiging equation natin, 3n plus itong 4 at 7, 3n plus 4n plus 7n equal siya sa total na 210. Hinahanap natin yung C. Ang C dito, ayan, ABC, ang C dito yung 7n. Okay? So, kailangan masolve natin yung 7n. Okay? So, i-add lang natin lahat itong tatlo. 3n plus 4n plus 7n, we have 14n is equal to 210. May shortcut pala dito. Ang hinahanap nating value, find the value of C, 7n. Kasi itong 14n, pwede nang hindi pala sa 14 i-divide ito. Pwede nang i-divide na lang sa 2, both sides. Bakit sa 2 ko na lang i-divide? Kasi pag dinivide yung 14n sa 2, equal na siya sa 7n. 7n yung hinahanap natin eh, hindi naman n talaga eh. So napadali yung solution, 14n divided by 2, 7n na agad yon. Equal na siya sa 210, hatiin natin sa dalawa, we have 105. O, ito na yung sagot, 7n, 105. Ito yung value ng C, letter D. Or kung hindi nyo agad napansin yon, edi i-divide nyo sa 14, ang makukuha nyo 15, tapos tsaka natin i-multiply sa 7, 105 pa rin yung magiging sagot natin. Okay? So kung hindi napansin ito, ang mangyayari sa solution nyo, divided by 14,
tapos ang makukuha yung n ay equal sa 15, tapos hinahanap natin yung 7n, magiging 7n is equal to 7 times 15. Pag minultiply, equal pa rin sa 105. Pero kung mabilis yung mata nyo, nakita nyo na agad yung dinivide yung 14n sa 2, 7n na agad yon, mas mabilis. Number 9, a number is decreased by 25% and then decreased by 20%. What is the net percentage change? Okay, so dalawang beses nating babaguhin yung number, no? A number hindi natin alam. Kapag ganitong mga increase at decrease, ang ginagamit ko laging 100, ina-assign ko lang na 100. Kasi ang bilis kuhanin ng percent ng 100. Kahit anong number pwede nyo gamitin. So I suggest 100 ang gagamitin nyo para madali nyo makompute yung increase na 25% tsaka yung decrease. So ang sabi, a number daw increase. So we have 100, yung given na number. Increase edi plus 25%. O ano yung 25%? In decimal, 25% is 0.25 times 100. Kaya 100 nga yung ginamit ko kasi ang 25% ng 100, 25. Mabilis isolve, di ba? 100 plus 25 is equal to 125. Okay? So after the increase, 125 na yung number natin. Ngayon, sabi, then decrease by 20%. Yung 125 na tayo babase. So 125 na tayo babase, may decrease daw siya. Decrease na 20%. So ang decrease ng 20%, that is 0.20 or simply 0.2. 0.2 na lang yon, same lang yon. 0.2 netong 125. So 0.2 times 125. Okay, solve lang natin. 125 minus, i-multiply natin sa 2 itong 125. Dalawang 125, that is equal to, so ano yung natin dito? 125, no? So 125 times 2, so magiging 25 ito. 2 times 125 is 250. Tama? 250. Kaso may isang decimal point tayo dito, decimal place. So magiging 25.0. O wag na natin isulat yung 0 at yung point. 25 lang yan. Pag minultiply yung 0.2 sa 125. I-subtract natin, 125 minus 25, bumalik sa 100. Ngayon, i-compare natin yung original. Ito yung original na 100. Nag-increase tayo, naging 125. Galing sa 125, nag-decrease tayo, bumalik sa 100. So ibig sabihin 100, bumalik sa 100, walang pagbabago. What is the net percentage change? Walang pagbabago. So ang magiging sagot, letter B, 0% change. Kasi 100, bumalik sa 100. So walang pagbabago. Okay? Last number for this video, PEMDAS. What is the value of 180 divided by 6 minus quantity 4 squared plus 6? So PEMDAS lang ulit tayo. PEMDAS. May parenthesis tayo ngayon. So PEMDAS, unahin ang parenthesis. So may parenthesis dito sa unahan, may parenthesis dito sa pangalawa. So, tapos exponent tayo. Okay? So may exponent, ito yung exponent. Okay, so therefore we have 180 divided by 6 minus exponent tayo, 4 squared. 4 squared, that is 4 times 4. Hindi 4 times 2 ha. 4 times 4. Sa sarili mo multiply, 4 times 4 is 16 plus 6. Then, pagsabayin na natin, 180 divided by 6. Ang 18 divided by 6, that is 3. May 0, edi magiging 30. Minus 16 plus 6, that is equal to 22. Pwede nang hindi ilagay sa parenthesis kasi isang number na lang yan. 16 plus 6, 22. Isang number na lang, burahin na natin yung parenthesis. Then, subtract lang natin 30 minus 22, that is equal to 8. Letter C ang tamang sagot. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 10 items na pinresent ko sa inyo. At kung meron kayong math question, may math question kayo ay i-comment nyo lang sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.